Hi guys, welcome to the vlog. Once again, advice for today's ihanda ang mga pagbabago sa iyong buhay sa pamamagitan ng ating Diyos Ama. Minsan kasi may mga taong inaalis sa atin. Bakit po? Kasi po sila po hindi na nararapat sa atin na makakasalamuha sa buhay. Tulad po halimbawa na ang minamahal natin sa buhay, nagbibigay sa atin ng toxic, ng sama ng loob, ng pasakit. Kaibigan man yan, o kapamilya man yan, o ka-workmate mo man yan, o ka-boss mo man yan, o neighborhood mo man yan. Minsan kasi, inihahanda tayo ng Diyos Ama sa pagbabago ng ating buhay, sa pagbabago ng ating makakasama sa buhay, sa pagbabago ng iyong buhay. Huwag ka na maging tanga. Ang tanga po, ayan po ay nagpapasira sa iyong pagkatao. Alam nyo po, wala pong gamot sa pagiging tanga. Oo, nagmamahal kayo kasi nga, mahal yung tao. Kaya nagpapakatanga kayo, pero may hangganan po yan. Alam nyo po sa sarili nyo, alam nyo po yung deserve sa inyo, alam nyo po yung dapat karapat-dapat na taong magmamahal sa inyo. Kaya po tayo nilalayo ng Diyos sa mga taong alam natin na hindi karapat-dapat sa ating buhay na manatili o makasama pa natin. Sila kasi yung mga taong hindi na dapat nating makasama pa sa buhay. Kaya ikaw, maghanda ka sa mga pagbabagong ibibigay sa iyo ng Diyos. Kailangan kumilala ka ng mga bagong tao bago mo kilalanin at magpasok ulit ng bagong tao sa buhay mo. Mahal mo man yan sa buhay, kaibigan mo man yan, kilalanin mo mabuti. Kilalanin mo ito ba respeto, may respeto, may takot sa Diyos, maka Diyos, at higit sa lahat, mabait at maunawain at magalang at may pagmamahal at matulungin. Kailangan po sa isang tao bagong tayo tatanggap, kilalanin yung mabuti, hindi yung jujowa agad kayo, hindi po ganun. Tapos tatanggap agad kayo ng kaibigan na hindi nyo naman kilala. Kailangan kilalanin nyo po muna bago po kayo magpasok ng mga tao sa inyong bagong tao sa inyong buhay. Hindi papasok agad kayo sa isang relasyon na alam nyo naman na hindi kayo siguro at hindi nyo pakilala yung isang tao. Tapos in the end is nothing, maghihiwalay din kayo, di ba? Mas maigi yung nagiging nagkakakilanlan kayo, nagiging magkaibigan kayo at nakikilala nyo sa isa ugali. Kung ano yung maugali, nag-a-adjust kayo. Ganun po yun. Kung ano yung ayaw ng isang tao, ganun po. Kaya po, kasi kapag tayo po ay pinaghihirapan ng isang tao, makamtan, at alam natin sa sarili natin tayo respeto at kagalang-galang at kamahal-mahal, hindi tayo gagawaan ng kahit anuman pagkakamali ng taong papasok sa ating buhay at mamahalin tayo at tatanggapin tayo. Kaya ikaw, maging mabuti kang tao. Kilalanin ang mga taong papasok sa'yo, kaibigan man yan o magmamahal sa'yo na makasama mo sa buhay. Kaya take time to yourself at saka kilalanin mabuti at hindi agad magjojowa o magpapasok sa isang kaibigan na hindi mo pakilala, di ba? Tapos traidorin ka, tapos lolokohin ka, di ba? Yung lolokohin yung painakan ganyan online, kakaibaganin ka, tapos uutangan ka, tapos is nothing. Wala nang bayad-bayad, di ba? Yun, tapos ganun din sa karelasyon, ganun din mangyayari, di ba? Bula-bulahin ka, ikaw naman tanga, papabola, o hindi sino nasaktan, in love now to lala later, di ba? Kaya ikaw, kilalanin mo mabuting papasok sa'yo, maging smart ka, okay? Hanggang dito na ka-advice, ingat po tayong lahat and God bless.